Movie Recap Tagalog here. Pagkalabas ng dalagitang ito sa silid-aralan, may napulot siyang notebook at napansin ang isang lalaking naglalakad sa unahan. Mabilis niya itong hinabol upang isauli ang notebook. Ngunit pagdating niya sa dulo ng pasilyo, misteryosong nawala silang dalawa. Hindi nagtagal, sa kanilang bahay, binuksan ng kanyang ama ang computer ng anak at nakarinig ng kakaibang mga tunog mula rito. Dahil sa takot, tinawag niya ang kanyang asawa at kapwa sila napatulala sa sindak nang makita sa screen ang kanilang anak na brutal na pinahihirapan. Maya-maya, natagpuan ang bangkay ng dalagita sa isang kagubatan. Puno ng paso ang katawan at natanggal ang lahat ng kuko sa kamay at paa. Ayon sa mga pasa sa katawan, ilang araw siyang pinahirapan. Dahil dito, naalala ng mga pulis ang 3 karumal-dumal na pagpatay na naganap sa Seoul, South Korea, 15 taon na ang nakalipas. Sa mga kasong iyon, 3 kabataang babae ang pinahirapan at pinatay, saka iniwan ang kanilang mga bangkay sa harap mismo ng kanilang mga bahay upang ang kanilang mga magulang ang unang makakita. Ngunit iba ang kasong ito. Sa halip na bangkay, video ang ipinadala ng salarin. Pinaniniwalaan ng investigasyon na kinagigiliwan ng killer ang pilitin ang mga magulang na masaksihan ang pagpapahirap sa kanilang anak. Isang mas matinding anyo ng pagpapahirap kaysa sa simpleng makita ang bangkay. Ipinapahiwatig nito na may matinding galit ang salarin sa ugnayang pampamilya. Gayunpaman, wala pa ring natutukoy na suspek ang pulisya. Si Detective Lee Han, gayunman, ay may napansing kakaiba sa video. Ang lalaking nakamaskara ay tila hindi kumikilos para lamang sa sarili. Para bang masyado siyang abala sa kung paano siya tinitingnan ng iba. Napansin din ni Lee na maalog ang kamera, na indikasyong hindi ito nakapirmi. Habang nagaganap ang pananakit, paulit-ulit na lumilingon ang lalaki sa lente na para bang may isa pang presensyang binabantayan, posibleng isa pang salarin. At tama nga, kinumpirma ng forensic report na ang DNA na nakuha sa katawan ng biktima ay hindi tugma sa DNA mula sa mga nakaraang kaso. Ibig sabihin, 2 ang salarin, isa ang direktang nanakit at isa ang nagvi-video. Ang utak ng krimen, na may mas dominante at mapagkontrol na personalidad, ay malamang hinayaan muna ang mas mahinang kasabwat na gumawa ng krimen upang magkaroon ng ebidensyang magagamit laban dito. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang kinontrol ang kasabwat hanggang sa malulong ito sa thrill ng pananakit ng kapwa. Pumunta si Yoonjun sa paaralan ng dalagita upang kunin ang CCTV footage bago siya mawala. Doon niya natuklasan na matapos lumabas ng classroom, sinundan ng biktima ang isang tao at tuluyang naglaho. Ayon sa kanyang pagsusuri, sinadya ng isa sa mga salarin na dalhin ang biktima sa blind spot ng kamera, habang ang isa naman ay nagkubli sa likod ng pinto upang umatake. Nagtagumpay silang dukutin ang dalagita dahil sinamantala nila ang kabaitan at kagustuhan nitong tumulong. Gayunpaman, nahihirapan ang pulisya na makahabol sa bilis ng sunod-sunod na krimen. Isa sa mga salarin ay nagpanggap na may kapansanan at sadyang bumagsak sa harap ng biktima. Nang lapitan siya ng dalagita upang tumulong, bigla siyang inatake ng isa pang salarin mula sa likuran gamit ang stun gun. Ang kasabwat na naghihintay malapit ay agad dumating upang isakay siya at dalhin palayo. Sumunod dito ang malulupit na pagpapahirap na dinanas ng biktima. Agad namang nagsimula ang investigasyon sa pag-profile ng mga kriminal upang palitin ang listahan ng mga sospek. Dahil kusang lumalapit ang mga biktima sa simula, pinaniniwalaang may anyong madaling pagkatiwalaan ng salarin. Tinatayang nasa edad 20 hanggang 30 siya. Batay sa schedule ng mga krimen at pagtatapon ng bangkay, posibleng wala siyang permanenteng trabaho o kaya'y freelance lamang. Ang paraan ng pagpapahirap ay nagpapahiwatig na maaaring nakaranas siya ng pang-abuso mula sa magulang o karahasan sa tahanan noong kabataan. Gayunpaman, kulang pa rin ang mga impormasyong ito upang matukoy ang eksaktong suspek. Ngunit napansin ni Yoonjun ang isang tattoo sa pulso ng salarin sa video. Agad itong pinahusay ng tech team at lumitaw ang pamilyar na tattoo na letrang S. Kaagad itong nakilala ni Detective Lee Han. Ang S ay tumutukoy sa S-Culture, isang live streaming website na lihim na gumagawa ng pekeng S&M videos. Ang operator ng S-Culture ay si Jae-dyok, na may mahabang record ng krimen at ilang beses nang nakulong dahil sa marahas na gawain. Ayon sa tala, nakaranas din siya ng pang-aabuso sa tahanan noong bata pa. Natugma sa profile ng pulisya. Kamakailan lamang, nagrehistro siya ng bagong kumpanya. Pagdating ng pulisya sa lugar, sinalubong sila ng nakakakilabot na mga sigaw. Nakatingin diretso sa kamera ang suspek habang pinapalo ang isang dalagita. Walang pakialam sa pagmamakaawa nito at walang balak tumigil. Sa galit, isang babaeng pulis ang agad siyang pinasuko. Sa ilalim ng interogasyon, inamin niya na ang lugar ay nagpapanggap bilang isang lehitimong trading company. Ngunit sa katotohanan ay isang lihim na pugad para sa pag-film ng pornograpikong content. Iginiit niyang ang nakita ng mga pulis ay palabas lamang. Sa patuloy na pagtatanong, ibinunyag ng suspek na dati silang magkasamang nagtrabaho ni Jae-dyok sa S-Culture, kaya pareho silang may letrang S na tattoo sa pulso. Samantala, sinalakay ni na Captain Kang at Yoonjun ang bahay ni Jae-dyok, ngunit hinarang sila sa pinto ng ama nito. Nang marinig ang kaguluhan, nataranta si Jae-dyok at tumakbo palabas ng bahay. Hinabol siya ni Yoonjun hanggang sa rooftop. Dahil sa takot na muling makulong, tumalon si Jae-dyok mula sa gusali at namatay sa pagbagsak. Gayunpaman, natagpuan ni Captain Kang ang isang piraso ng kuko ng biktima sa mesa sa kwarto ni Jae-dyok, isang matibay na ebidensya ng kanyang krimen. Ngunit ang magulong ayos ng kanyang silid ay hindi tugma sa personalidad ng isang utak ng krimen na kontrolado at sistematiko. Ang kawalan ng mga salamin, isang karaniwang senyales ng pagtanggi sa sarili, ay nagpapahiwatig na si Jae-dyok ay mas
mas malamang na kontrolado kaysa siya ang kumokontrol. At tama nga, natagpuan ni Captain Kang ang isang group photo sa kanyang silid. Ayon sa pahayag ng suspek, bukod kay Jae-dyok, may isa pang tao na nagngangalang Jung-shook na may kaparehong tattoo sa pulso at nagtatrabaho rin sa S-Culture. Pagdating nila sa bahay ni Jung-shook at kumatok sa pinto, sinalubong sila ng kanyang asawang si Yukyong na halatang kinakabahan. Nagmamadaling ayusin ang mga buttons ng kanyang damit na para bang may itinatago. Pagpasok nila, agad nilang napansin ang sobrang linis at ayos ng buong bahay. Sinabi ni Yukyong na matagal na niyang hindi makontak ang kanyang asawa. Nang marinig niya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jae-dyok, tila siya'y nabahala, ngunit agad niyang iginiit na kakilala lamang ito ng kanyang asawa. Napansin ni Yoonjun ang tambak ng mga walang laman na bote ng alak sa sulok. Nang banggitin niyang tila mahilig uminom ang kanyang asawa, dali-dali niyang sinabi na siya ang umiinom ng mga yon. Dahil sa pakiramdam nilang may itinatago siya, iniwan ng dalawa ang kanilang calling cards at umalis na parang wala lang. Ngunit napansin na ni Captain Kang ang sobrang pagiging maayos ng bahay at ang dami ng salamin na nakalagay kung saan-saan, parang may gustong kontrolin ang bawat sulok nito. Isa itong klasikong katangian ng isang abusador, at napansin din niya ang mga palatandaan ng karahasan sa katawan ni Yukyong. Nagpa siya silang magbantay malapit sa bahay. Lalong nabahala si Yukyong at sinubukang tawagan ang kanyang asawa, ngunit hindi ito sumasagot. Matalas ang kanyang pakiramdam, alam niyang malapit na ang pulisya. Biglang may narinig na ingay mula sa itaas, ngunit huli na ang lahat ng kumilos sa mga pulis. Tumalon si Yukyong mula sa bintana upang makatakas. Nag-alala sila na kapag nalaman ni Jung-shook na minamanmanan siya, maaari itong gumawa ng matinding hakbang. Habang hinahanap ng pulisya si Yukyong, kusa siyang sumuko sa istasyon. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa. Inamin niyang nasabi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa investigasyon ng pulisya, ngunit sa halip na magalit o magsalita, bigla na lamang siyang binugbog nito. Sa ilalim ng masusing pagtatanong ni Captain Kang, inamin niya ang katotohanan. Hindi talaga siya umiinom ng alak. Taliwas sa kanyang naunang sinabi, inilarawan pa niya ang kanyang asawa bilang maalaga at mabait. Nang mapansin ng isang babaeng pulis ang singsing sa kamay ni Yukyong, sinabi niyang regalo iyon ng kanyang asawa. Ngunit itinuro ng pulis na ito ay pagmamay-ari ng biktima. Sa gulat, agad niyang hinubad ang singsing at itinapon sa sahig. Nang siya'y kumalma, ibinunyag niya ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Agad siyang inaresto ng pulisya at sa kanyang sasakyan ay natagpuan ang mga kagamitang ginamit sa krimen. Nang ipakita sa kanya ang pader na puno ng mga larawan ng mga biktima, kitang-kita ang kanyang pagkabigla at pagkasuklam. Sa kabila ng matitinding ebidensya, nanatili siyang kalmado at tumangging umamin. Dahil desperado ng mahanap ang bihag, hinikayat ng pulisya si Yukyong na kumbinsihin ang kanyang asawa. Tumingin siya sa mga mata nito, saka sa mga larawan sa pader, at nakiusap na sabihin ang kinaroroonan ng nawawalang dalagita. Ngunit nanatili itong matigas. Iginigiit na wala siyang sinaktan, at sinabi pa sa kanyang asawa na hindi siya magsasalita. Pagkarinig nito, tuluyang nawala ng pag-asa si Yukyong. Hindi niya matanggap na mamamatay tao ang kanyang asawa, at lalong hindi niya maisip kung paano siya mamumuhay mag-isa sa hinaharap. Sa kanyang kahinaan, naawa sa kanya ang lahat. Ngunit naging kahina-hinala si Captain Kang. Magulo ang sasakyan ni Jung-shook, samantalang napakalinis ng kanilang bahay. Bukod pa rito, wala namang record na inabuso sila ng kanilang mga ina, isang bagay na hindi tugma sa criminal profile ng pulisya. Habang nire-review ang footage ng interogasyon, napansin nilang pilit nagpapakalma si Jung-shook at may depensibong asal. Tuwing tinitingnan niya ang mga larawan ng mga biktima, halata ang takot at pagkasuklam, katulad ng naging reaksyon ni Jae-dyok. Ngunit kabaligtaran si Yukyong, hindi siya natatakot. Siya pa ang unang tumitingin diretso sa mata ng kanyang asawa. Nakakakilabot ang kanyang pagiging kalmado. Si Jung-shook naman ay patuloy siyang sinusulyapan, na para bang hinihintay ang kanyang senyales. Doon napagtanto ni Captain Kang ang lahat. Nagpapanggap lamang si Yukyong na mahina upang maipasa ang sisi sa kanyang asawa, at ito ang maging scapegoat. Sa huli, nagawa pa niyang manipulahin ito na mga kung mananahimik. Kinumpirma ng audio analysis ang kanilang hinala. Siya ang tunay na salarin. Lumabas na si Yukyong ang nagplano ng lahat. Nagpapanggap na biktima habang itinutulak sina Jae-dyok at Jung-shook na gumawa ng krimen. Agad nilang tinawagan ang mga pulis na nagbabantay sa kanya. Ngunit nang lingunin siya ng isa sa mga pulis, agad niya itong tinaser. Kinuha ang susi ng sasakyan at tumakas upang puntahan ang biktima. Kahit alam niyang natunugan na siya ng pulisya, naglakas loob pa rin siyang kumilos. Ayon kay Captain Kang, tiwala siya na ganap niyang kontrolado ang kanyang asawa. Ayaw niyang mauna ang pulisya kay Jung-shook. Sa pamamagitan ng mabilis na pagkilos, nais niyang manatili ang kontrol sa sitwasyon. Sa karagdagang investigasyon, natuklasan ang motibo ni Yukyong na nag-ugat sa kanyang nakaraan. Natagpuan ang kanyang medical records. Noong 15 taong gulang siya, natuklasan ng isang ospital na siya'y ginahasa at tinulungan siyang magsampa ng kaso. Inimbestigahan ng pulisya ang kanyang stepfather bilang pangunahing sospek. Ngunit hindi maintindihan ng mga investigador kung bakit ang trauma niya mula sa pang-aabuso ay nauwi sa pag-target sa mga ina ng biktima. Lumabas na ang sariling ina ni Yukyong ang pumunta sa istasyon ng pulisya at pinilit siyang itago ang katotohanan. Dahil dito, binawi ni Yukyong ang kanyang pahayag at nakaligtas sa kaso ang kanyang stepfather. Mula noon, naging impyerno ang kanyang buhay. Maging ang ina na inaasahan niyang poprotekta sa kanya ay nabigo, kaya't lumalim ang kanyang galit sa ugnayang ina at anak. Sa paglipas ng panahon, nabaluktot ang kanyang pag-iisip at nagsimula siyang gumawa ng krimen upang ilabas ang kanyang galit sa mga biktima at sa kanilang mga ina. Alam ni Captain Kang na wala na silang oras na sayangin. Kailangan nila ang testimonya ni Jung-shook upang mabasag ang kanyang katapatan kay Yukyong. Nagsinungaling siya. Sinabing may ebidensya na sila laban kay Yukyong. Sa unang dalawang kaso,
DNA ni Jae-dyok ang natagpuan, ngunit sa ikatlong kaso, natakot ito at tumangging magpatuloy. Dito sinadyang target ni Yukyong si Jung-shook. Samantala, nagpakamatay si Jae-dyok upang maiwasan ang pagkakakulong. Isang duwag na tulad niya ay malabong manggolekta ng mga kuko ng biktima bilang tropeo. Iisa lamang ang posibleng paliwanag. Si Yukyong ang nag-frame sa kanya. Sa simula pa lang, minanipula na niya ang dalawang lalaki upang sila ang masisi. Nang makita nilang nagsisimula ng bumigay si Jung-shook, ibinigay ng pulisya ang huling dago. Ipinakita nila ang video na natagpuan sa kanyang bahay. Isang footage kung saan pinapahirapan niya ang biktima. Isang ebidensyang itinanim ni Yukyong upang siya ang mapagbintangan at siya naman ay makaligtas. Para sa kanya, kasangkapan lamang ang mga lalaki. Nang mapagtanto ang katotohanan, ibinunyag ni Jung-shook sa pulisya ang kinaroroonan ng biktima. Ngunit pagdating nila, nailipat na ni Yukyong ang dalagita. Mabuti na lang, matapos ang walang tigil na paghahanap, naabutan din nila si Yukyong sa tamang oras. Habang itataas na niya ang kutsilyo upang saksakin ang dalagita, mabilis siyang sinunggaban ng babaeng pulis at pinigilan. Sa wakas, natapos ang kaso ng serial torturer. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Kaagad silang naharap sa panibagong investigasyon. Isang serye ng mga pagpatay sa Southwest. Isang saksi ang napatulala sa takot matapos madiskubre ang bangkay ng isang babae na puno ng dugo. Sa South Korea, isang maliit na bansa, laganap ang karumihan at karahasan. Sa nakalipas na ilang buwan, 4 na magkakatulad na kaso ang naganap. Pawang target ng mga batang magaganda. Ginagamit ng killer ang isang second-hand goods trading website upang mangakit ng mga biktima sa pamamagitan ng murang presyo. Kapag dumating ang babae para sa personal na transaksyon, gagawa siya ng dahilan upang mapasakay ito sa kanyang sasakyan, papatumbahin at dadalhin sa isang liblib na lugar. Doon, ikinukulong niya ang biktima sa isang nakakatakot na bakal na kulungan upang walang maiwang ebidensya. Hindi lang niya pinuputol ang kanilang mga kuko, kundi binubuhusan pa sila ng alkohol para tuluyang mabura ang anumang bakas. Kaya wala ring matunton ang pulisya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa pagsusuri ng 4 na kaso, napansin nilang lahat ng biktima ay nawawala tuwing may holiday. Ang unang 3 ay pinatay makalipas ang 7, 6 at 5 araw mula nang mawala. Ipinagpalagay nila na ang ika-4 na biktima ay may 4 na araw na lamang. Ibig sabihin, wala pang isang araw ang natitira upang siya ay mailigtas. Ngunit hinala ni Captain Kang, patay na ito. Sa pagbusisi sa mga ulat ng nawawalang tao, may natuklasan siyang kasong hindi napansin noon. Isang dalagitang nawala matapos tumakas sa kanilang bahay. Inakalang nadulas lamang ito sa malakas na ulan. Ngunit sa katotohanan, siya ang ika-5 biktima na tumagal lamang ng 3 araw. At tama nga, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang basurahan, naagnas at mabaho. Isang malinaw na tanda ng estilo ng killer. Hindi lamang tinanggal ang kanyang mga kuko, kundi tinapalan din ang kanyang mga mata upang maiwasan ang pagkakakilanlan. Bukod pa rito, may mga palatandaan ng pananakit sa kanyang katawan. Walang direktang koneksyon ng killer sa mga biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang mahalagang pagkakaiba. Napansin nila ang pag-aalinlangan sa kanyang mga galaw. Ayon kay Captain Kang, sinasadya nitong lituhin ang pulisya. Agad silang nagsagawa ng psychological profiling. Ang kakayahan niyang burahin ang mga logs sa second-hand trading website ay nagpapahiwatig na isa siyang kabataang bihasa sa teknolohiya. Nakukumbinsi niyang sumakay sa kanyang sasakyan ang mga dalagita nang walang pagdududa. Kaya malamang na may anyo siyang madaling pagkatiwalaan, ngunit hindi kapansin-pansin. Ang mga marka sa katawan ng mga biktima ay nagpapakitang nasisiyahan siya sa proseso. Marahil ay nalululong pa rito. Maaaring nag-ugat ito sa trauma noong kabataan na nagdulot ng obsesibo-kompulsibong pag-uugali. Nanakit siya ng iba upang maramdaman ang kanyang kapangyarihan. Ang mga biktima ay inaabuso bago patayin, ngunit walang senyales ng direktang pakikipagtalik na maaaring nagpapahiwatig ng pisikal na kakulangan. Ipinagpalagay ni Captain Kang na maaaring nagsimula na siyang gumawa ng krimen noong siya'y teenager pa lamang. Dahil paliit ng paliit ang pagitan ng bawat krimen, kailangan na nilang mahuli siya agad. At gaya ng hinala ni Captain Kang, nakapili na ng panibagong target ang killer, si Nakyong, ang nakababatang kapatid ni Yunjun. Napansin ni Nakyong na luma na ang sapatos ng kanyang kuya, kaya nagpasya siyang bumili ng bago online. Hindi niya alam na nahulog na siya sa bitag ng killer. Dumating siya sa lugar ng pagkikita at gumawa ng dahilan ng lalaki upang mapasakay siya sa sasakyan nito. Bagamat nagduda siya at tumingin sa mataong paligid, sumakay pa rin siya. Pagkapasok, agad nitong nilak ang mga pinto. Naramdaman ang panganib, palihim niyang tinawagan si Yunjun, ngunit may kausap ito. Nang tumawag ito pabalik, nagring ang kanyang telepono, ngunit hindi siya nangahas sumagot. Lalong na-excite ang killer. Nagsuot ito ng guwantes at inagaw ang telepono mula sa kanya. Sinagot nito ang tawag ngunit nanatiling tahimik. Saka basta na lang itinapon ang telepono palabas ng sasakyan. Pinaghinalaan ng pulisya na siya rin ang parehong killer. Tugma ang edad, itsura, at timing ng mga krimen tuwing holiday. Sinundan ni Yunjun ang galaw ni Nakyong at natuklasang nakarating siya sa sasakyan bago tuluyang mawala. Naalala niya na 10 minuto bago iyon, nagpadala sa kanya si Nakyong ng voice message. Doon, sinabi niyang may sasabihin siya ngunit hindi siya makontak. Narinig ni Yunjun na tumigil siya malapit sa isang street vendor sa kabila ng kalsada. Tinanong niya ang vendor na nagsabing sumakay nga si Nakyong sa isang kulay pilak na sasakyan, ngunit hindi nito malinaw na nakita ang plaka. Mabuti na lang, may nakita si Yunjun na malapit na traffic camera. Upang mahuli ang suspek, nagpanggap ang isang babaeng pulis bilang baguhang driver at sinadyang banggain ang sasakyan nito. Inaakit siyang pumunta sa isang parking lot kung saan maaari siyang arestuhin. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang ibunyag ang kinaroroonan ni Nakyong. Sa kanyang bahay, natagpuan ang isang encrypted na laptop.
Posibleng nandoon ang lokasyon ni Nakyong, ngunit may self-destruct mechanism ito. 5 maling password lamang ay mabubura na ang lahat ng laman. May iba pang napansin si Captain Kang. May mga palatandaan ng paglaban ng mga katawan ng mga biktima. Ngunit ang suspect na si Ye-Shok ay walang anumang galos o sugat. Kinumpirma ng autopsy na tinatakpan ng killer ang mga mata ng biktima upang maiwasan ang pagkakakilanlan. Sa pagkakataong ito, ang isang metikuloso at obsesibong salarin ay nag-iwan ng bangkay sa isang mataong lugar. Kung hindi siya isang taong may multiple personality, ipinapahiwatig nito na may kasabwat si Ye-Shok, ang tunay na utak ng krimen. Bagamat matalino, ang kanyang sunod-sunurang ugali ay nagpapakitang isa lamang siyang tagasunod. Ang kasabwat na ito ay nagpapanggap na tagapagtanggol niya, ngunit tinatrato siya na parang tauhan lamang. Ang kanyang simpleng anyo ay malamang dulot ng kakulangan sa kumpiyansa sa pakikitungo sa kababaihan. Agad na nagsaliksik pa ang pulisya at natuklasang 3 taon siyang nakulong sa isang juvenile detention center dahil sa pagnanakaw. Sa ganitong mga lugar, karaniwan na ang paghahanap ng proteksyon, kaya't inisip nilang maaaring doon matunton ang kanyang kasabwat. Hindi ito agad pinaniwalaan ni Supervisor Sang-chul dahil wala raw naging kaibigan si Ye-Shok noon. Ngunit may isang staff na biglang nag-isip na baka ito'y isang taong minsan niyang nakasama. Pinilit ni Sang-chul na magbigay siya ng detalye at sinabi nitong kakilala lamang sa loob ng detention center ang taong iyon. Ang pangalan nito ay Yontai. Nagkataon namang habang hinahalughog ang sasakyan ni Yunjun, natagpuan nila ang calling card ni Yontai. Mula edad 15, paulit-ulit siyang napasok sa mga juvenile facility at ngayon ay nagtatrabaho sa isang auto repair shop. Ngunit isang hakbang pa rin ang lamang ng killer. Pagdating ng pulisya sa shop, patay na si Yontai. Bago siya mamatay, halatang takot siya, ngunit walang senyales ng paglaban. Ibig sabihin, napatay siya ng hindi inaasahan. Sinaksak siya sa bibig, isang malupit na paraan na tila parusa sa pagiging sumbongero at nagsilbing babala. Ang huling tawag ni Yontai ay sa pulisya at may dala pa siyang bag at passport. Tila nagtatangkang tumakas sa kontrol ng isang tao. Ipinagpalagay ni Captain Kang na may mahalagang nangyari sa detention center noong panahong iyon. Sangkot sina Ye-Shok at Yontai at may isang taong minamanipula si Ye-Shok upang targetin ang mga babae. Pinatay na ngayon ng tunay na killer si Yontai na nagpapahiwatig ng mas malalim na alitan sa pagitan nilang tatlo. Ayon sa isang staff mula sa pasilidad, palaging binubuli si Ye-Shok ni Yontai at ng grupo nito. Minsan na rin niyang sinubukang magpakamatay upang makatakas. Dahil muling nabuksan ang kanyang mga sugat sa nakaraan, sa wakas ay isinalaysay ni Ye-Shok ang nangyari sa silid na iyon noon. Matapos siyang bugbugin hanggang mawalan ng malay, itinatali siya sa mesa habang isa sa mga bully ay gumagawa ng karumal-dumal na bagay sa kanya. Nagpatuloy ito hanggang sa may dumating, isang taong tuluyang nagligtas sa kanya. Tinanong siya ng taong iyon kung gusto niyang ipatumba ang isa sa dalawa, si Yontai o ang kasabwat nito. Agad na tumango si Ye-Shok. Tinanong siya kung ano ang kapalit. Sa desperasyon, pumayag siya sa kahit ano. Ngumiti ng misteryoso ang lalaki at sinabing magkasama sila habang buhay, saka siya pinapili. Sa gitna ng pressure, itinuro ni Ye-Shok ang kasabwat. Tinupad ng lalaki ang kanyang salita at inalis ito. Si Yontai, na naligtas lamang dahil sa pagkakataon, ay nagsimulang magpasakop sa taong iyon at tumulong sa kanyang mga plano. Hindi kailanman pinangalanan ni Ye-Shok ang taong iyon, ngunit malinaw na ang may kakayahang kontrolin sila ay isang gwardiya. Ngunit nang imbestigahan ng pulisya ang lahat ng staff ng detention center noon, wala silang nakitang kahina-hinala. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yunjun na ang may malayang access at kapangyarihan na katulad ng gwardiya ay ang mga supervisor. Biglang nagkaroon ng koneksyon ang isang babaeng pulis. Ang taong may koneksyon kina Ye-Shok at Yontai at may obsesibo-kompulsibong ugali ay si Sang-chul, ang supervisor na nakausap niya kanina. Upang hindi siya mabigla, minanmanan nila ang kanyang bahay at nakita siyang umalis ng hating gabi. Habang sinusundan siya, napansin ni Yunjun na tila sinasadya nitong iligaw sila. Pinahinto nila siya, ngunit napagtanto nilang sila ang nalinlang. Nabitag sila ni Sang-chul at handa na siyang harapin ang kanyang mga biktima. Mabuti na lang, na-decrypt ng tech team ang laptop ni Ye-Shok at natuklasang sinusubaybayan nito ang biktima. Napansin ni Detective Lihan na ang bombilya sa kulungan ng biktima ay umuugoy sa pare-parehong ritmo. Mula rito, napag-alaman nilang nasa isang bangka si Nakyong at ang tanging lugar na may kakayahang mag-livestream ay ang Han River. Ngunit sa mahigit 600 bangka roon, parang naghahanap sila ng karayom sa bunton ng Dayami at wala na silang isang oras. Alam ni Captain Kang na kailangan nilang mapilit si Ye-Shok na magsalita agad. Ipinababa niya ang temperatura sa interrogation room dahil alam niyang kapag bumaba ang init ng katawan, bumabagal ang pag-iisip. Pagkatapos, nagpasok siya ng kahon ng mga blangkong papel na may nakasulat na pangalan ni Sang-chul sa labas upang palabasing may ebidensya na laban dito. Nagpanggap silang nahuli na si Sang-chul. Habang lalong kinakabahan si Ye-Shok, mas piniga siya ni Captain Kang. Ideya ba talaga ni Ye-Shok ang pagkulong ng mga babae sa bangka? Tinanong ito ni Captain Kang at sinabi pa na si Sang-chul ay ibinubunton na ang lahat ng sisi sa kanya, pero heto siya, ipinagtatanggol pa rin ito. Agad namang tumutol si Ye-Shok. Iginiit na hindi ganoong klaseng tao si Sang-chul. Habang malapit na siyang bumigay, tinamaan ni Captain Kang ang kanyang kahinaan. Sinabi niyang ginamit lamang ni Sang-chul ang kanyang katapatan, mas malupit pa kaysa sa ginawa nito kay Yontai, na isa lamang itong halimaw na uhaw sa dugo. Hindi napigilan ni Ye-Shok ang sarili at sumigaw kay Kang na tumahimik. Inilabas naman ni Kang ang larawan ng pamilya ni Ye-Shok upang gisingin ang kanyang konsensya. Nang maramdaman niyang tama na ang timing, ipinakita niya ang larawan ni Nakyun at pilit na hiniling ang kinaroroonan nito. Ngunit pagdating ni Yunjun sa lugar, nailipat na siya ni Sang-chul. Ikinadena nito si Nakyun sa leeg gamit ang bakal na pusas at hinila papasok sa masukal na kagubatan. Ayon sa pagsusuri ni Kang,
Kang, si Sang Chul ay tipong handang isakripisyo ang sarili para makumpleto ang kanyang plano. Maghihintay ito ng tamang pagkakataon upang umatake. Kahit may 10 minuto na lang, may nakadiskubre ng isang abandonadong juvenile detention center malapit doon. Isang lugar na dinadalaw ni Sang Chul tuwing weekend. Noong ding taon, nagkaroon ng sunog sa lugar na yon. Dahil dito, napagpasyahan ni Captain Kang na doon dadalhin ni Sang Chul si Nakyun. At sa tamang oras, dumating sila bago pa ito makapanakit. Upang madistract siya, sinadya ni Kang na asarin ito. Sinabing malamang ay hindi pa ito nagkaroon ng nobya sa resulta ng kaso ng serial murder sa Southwest. Lumabas na noong nakaraan, matapos mabigo sa pagtatapat ng damdamin sa isang babae. Naniwala si Sang Chul na pinagtatawanan siya ng lahat. Dahil sa galit, sinunog niya ang detention center. Nang malaman niyang hindi siya maaaring magkaanak, lalo pang nabaluktot ang kanyang isipan at nagsimula siyang mangidnap at manakit ng mga babae. Doon lamang siya nakakaramdam ng kasiyahan. Dahil sa galit sa pang-asar ni Kang, itinaas niya ang baril upang pumutok. Ngunit mabilis siyang napigilan ni Yoonjun at nailigtas si Nakyun. Matapos maresolba ang kaso ng Southwest serial murders, bumalik ang atensyon sa matagal nang nakalimutang Gut Ripper Killer na 7 taon nang hindi nagpapakita. Sa kabila ng pagiging maliit na bansa, tila puno ng mga mapanganib na kriminal ang South Korea. Noong 2000, isang serye ng karumaldumal na pagpatay ang yumanig sa buong bansa. Ang killer ay gumawa ng 12 brutal na krimen at pumatay ng 21 biktima, walang pinipiling edad o kasarian. Palagi niyang inuuna ang pag-atake sa mga lalaki. Malubhang sinasaktan ng mga ito, saka pinipilit na panoorin ang mabagal na pagkamatay ng mga babaeng kasama nila. Pagkatapos, kumukuha siya ng mga trophy mula sa katawan at iniiwan iyon para sa susunod na biktima. Nagpadala pa siya ng audio recording sa pulisya. Umaaming nakapatay siya ng 2 tao gamit ang kutsilyo. Magamat paulit-ulit niya itong ginawa, sinabi niyang nagsasawa na siya at pabirong idinagdag na baka kapag mas nasanay pa siya, hindi na magiging mahirap ang pananakit ng kapwa. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang tumigil. Pagkalipas ng 10 taon, habang nasa bingit ng kamatayan ang hepe ng pulisya, ibinunyag niya kay Captain Kang ang matagal ng lihim. Nagpadala umano ng sulat ang killer. Kung ititigil ng pulisya ang investigasyon, titigil din siya sa pagpatay hanggat buhay ang hepe. Ngunit kung magpapatuloy sila, ang pamilya ng hepe ang susunod. Noon, napilitan ng hepe na makipagkasundo at binuwag ang task force upang maprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, dahil malapit na siyang mamatay, siguradong magbabalik ang killer at tututok kay Captain Kang, ang pinuno ng Special Investigations Team. At sa gabing iyon, gaya ng inaasahan, umatake muli ang mamamatay tao. Isang magkasintahan ang kanyang pinuntirya. Habang lumabas ang lalaki upang tumawag, bigla siyang sinaksak ng killer sa tiyan. Pagkatapos, pinutol nito ang litid sa kanyang mga paa at itinali siya sa upuan ng driver. Sumunod, hinugot nito ang kutsilyo at pinatay ang babae sa harap niya, habang lalo itong nasisiyahan sa paghihirap ng lalaki. Kinabukasan, natagpuan ang mga bangkay. Nag-alarm ang Special Investigations Team nang makita ang signature ng killer. Iniwan nito ang salamin ng nakaraang biktima sa katawan. Ang salaming iyon ay pag-aari ni Jun Chol, ang nag-iisang nakaligtas sa pagpatay ng Gut Ripper 7 taon na ang nakalipas. Ilang beses siyang sinaksak, ngunit himalang nabuhay. Ipinagpalagay ng team na iniwan ng killer ang salamin upang tubusin ang kanyang pagkabigo at magpadala ng mensahe sa kanila. Kailangan nilang kumilos agad upang maiwasan ang karagdagang panganib. Ngunit kasabay ng pagkawala ng killer, bigla ring naglaho si Jun Chol. Mabuti na lang, may lumabas na libro na nagsusuri sa kaso ng Gut Ripper na naglalaman ng detalye ng mga pagpatay noong panahong iyon. Pinaghinalaan ng Special Investigations Team na may koneksyon ng journalist na sumulat nito kay Jun Chol. Nang imbestigahan nila ang mga kamakailang aktibidad ng journalist, natuklasan nilang madalas itong tumatawag mula sa isang pampublikong phone booth. Tinawagan ni Captain Kang ang numero ng journalist mula sa booth na yon, at sa tulong nito, mabilis na natunton ng pulisya si Jun Chol. Nang makita niya ang salamin, agad siyang nataranta at nanginginig. Sa takot, tinanong niya ang mga pulis kung bumalik na ba ang killer. Tinawag niya ang mamamatay tao bilang isang tunay na demonyo. Lumabas na noon, magpo-propose na sana si Jun Chol sa kanyang nobya nang kumatok ang killer sa bintana ng kanilang sasakyan. Mahigit 30 beses siyang sinaksak ng salarin. Bagamat himalang nakaligtas, napilitan siyang panoorin ang malagim na pagkamatay ng kanyang nobya. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Bumalik ang sakit ng pagkawala ng kanyang minamahal at napaiyak siya. Mula noon, peppermint candy na lamang ang kanyang kinakain upang maibsan ang stress. Samantala, nananatiling malaya ang killer at hindi mahuli ng batas. Habang si Jun Chol ay walang sapat na proteksyon mula sa pulisya, napilitan silang buksan muli ang mga lumang kaso upang muling suriin ang mga suspek. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang killer mismo ang tumawag kay Captain Kang. Tinanong niya kung handa ba itong panindigan ang kanyang paniniwala. Tinawanan ni Captain Kang ang kawalan ng kumpiyansa ng killer at mariing ipinahayag na hindi siya makikipagnegosasyon. Dahil dito, nagpa siya ang killer na bigyan siya ng sorpresa. Pinuntirya nito ang isang pamilyang 4 na nagpipiknik. Ang mga sigaw ng matandang mag-asawa habang inaatake ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Tinakpan ng batang lalaki ang bibig ng kanyang kapatid habang nagtatago sila sa likod ng puno. Ngunit hindi nila alam, nakita na sila ng killer. Habang humihingi ng tulong ang bata, bigla itong sumulpot at tinakot siya. Sa pagkakataong ito, sinadya ng killer na ilagay ang relo ng nakaraang biktima sa paa ng bangkay. Pinakawalan niya ang 2 bata upang magsilbing saksi at iniwan ang isang litrato para ibigay sa pulisya. Nang makita ni Yoonjun ang larawan, agad siyang nabigla dahil ang nasa litrato ay walang iba kundi ang asawa at anak ni Captain Kang. Tumawag ang killer kay Captain Kang at pinilit siyang makipagkasundo. Sa una, nanahimik si Kang, ngunit kalaunan, sumigaw siya sa galit
at nagbabala na huwag sasaktan ang kanyang pamilya. Tumawa ng masama ang killer at sinabing magiging mas kapanapanabik pa ang lahat bago ibinaba ang tawag. Agad na isinara ng Special Investigations Team ang lahat ng pasukan at labasan at sinuri ang CCTV ng mall. Nakita nilang inilabas ng killer ang bata mula sa second floor exit ng shopping center. 25 minuto bago iyon, mabilis na hinabol ni Yoonjun at natagpuan ng bata na ligtas pa. Matapos ang insidente, dahil sa pangamba, nagtalaga si Captain Kang ng ibang ahente upang ihatid ang kanyang asawa at anak sa isang ligtas na lugar. Batay sa mga paglalarawan ng dalawang batang saksi, gumawa ang task force ng profile ng suspect. Nabawasan ito sa 3 individual na may tugmang background. Ang isa, si Jinwan, ay nag-migrate sa ibang bansa 3 taon na ang nakalipas. Ang pangalawa naman ay may alibay sa oras ng pag-atake sa campsite. Hindi matunton ang kinaroroonan ni Jinwan, ngunit hindi nagbigay ng pahinga ang killer sa pulisya. Kinagabihan, nagpanggap itong traffic enforcer upang pahintuin ang isang sasakyan at muli ay pumatay ng magkasintahan. Mas grabe pa ang pagkasira ng crime scene na ito. Nag-iwan siya ng kwintas at kinuha ang singsing. Pinaghinalaan ng pulisya si Jinwan dahil malapit sa dati nitong tirahan ang lugar ng krimen. Nilusob ng task force ang kanyang bahay at natagpuan sa kanyang computer ang litrato ng isang matandang babae at kanyang apo. Ang mga pader ay puno ng mga larawan ng mga biktima, patunay na siya nga ang killer. Kabilang dito ang larawan ni Junchol, kaya't napagtanto ng pulisya na matagal na niyang binabantayan ang pagkakataong patayin ito. Nagtakda ng bitag ang pulisya malapit sa bahay ni Junchol at gaya ng inaasahan, nagpakita si Jinwan. Nang makita ang patibong, sinubukan niyang tumakas, ngunit matagumpay siyang nahuli. Sa wakas, nahuli na rin ang killer na matagal nang naghasik ng takot sa South Korea. Ngunit walang naramdamang ginhawa si Junchol. Sa halip, may kakaiba siyang pagdududa. Kinuwestiyon niya kung si Jinwan nga ba talaga ang salarin. Bagamat 90% ng ebidensya ay tumutugma, paano kung ang natitirang 10% ang nagtatago ng tunay na katotohanan? Mula sa USB na natagpuan sa bahay ni Jinwan, nakakuha ang pulisya ng maraming pahiwatig, kabilang ang napakaraming larawan ng mga biktima. Nakapagtataka, bago pa man magsimula ang interogasyon, kusa nang umamin si Jinwan at idinetalye ang bawat hakbang ng kanyang mga krimen. Agad namang may napansing mali si Captain Kang. Mariin niyang sinabi na hindi si Jinwan ang killer. Hindi tugma ang kanyang salaysay tungkol sa ikatlong pinakahuling pagpatay. Ang tunay na salarin ay gumamit ng pampublikong telepono upang ipaalam sa pulisya ang krimen. Isang detalyeng mali ang pagkakaalala ni Jinwan. Napansin din ng kanyang mga kasamahan na palagi siyang nakayuko, kinakagat ang labi, at kinakamot ang likod ng kanyang kamay. Malinaw na senyales ng matinding kaba at stress. Mukhang may nagbabanta sa kanya. Naalala ni Yoonjun kung paano minsang binantaan ng killer ang pamilya ni Captain Kang, kaya agad niyang naisip ang litrato sa computer ni Jinwan. Pinaghinala niyang ginawang bihag ang pamilya nito ng tunay na salarin na siyang may ganap na kontrol sa lahat. Bigla na lamang nawalan ng kontrol si Jinwan at hysterical na sumigaw ng mga pangalan sa pulisya. Patunay na nasa kamay nga ng killer ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, inatake ng isang hacker ang network ng istasyon ng pulisya. Nang matrace ito kay Jinwan at sa USB na natagpuan sa kanyang bahay, lumabas na patuloy na nililinlang ng tunay na killer ang pulisya upang mahulog sa kanyang bitag. Sa gitna ng kaguluhan, biglang naalala ni Yoonjun ang isang detalyeng hindi napansin. Sinabi ng batang saksi na amoy peppermint candy ang killer. Pinagdugtong-dugtong ni Captain Kang ang lahat ng ebidensya. Paano nalaman ni Junchol na nakakuyom ang kamay ni Shoji noong araw na iyon? Samantalang si Junchol ay sinaksak ng maraming beses noon. Unti-unting lumitaw ang katotohanan. Si Junchol mismo, ang lalaking nakapatay ng napakaraming tao, ang tunay na killer. Nagpanggap lamang siyang biktima upang iligaw ang pulisya. Habang sinusubukang tanggapin ng task force ang revelasyong ito, may na-decode na video mula sa USB. Ipinakita nito ang mga larawan ng asawa at anak ni Captain Kang. Napuno ng tensyon ang interrogation room. Lalo pa silang tinukso ni Junchol. Tinatanong kung sapat na ba ang palabas para sa kanila. Hinamon pa niya si Captain Kang kung tatakbo ba ito upang iligtas ang kanyang pamilya. Agad na nataranta si Captain Kang. Walang pag-aatubili, nagpasya siyang iligtas ang mga bihag. Ngunit kalaunan, napagtanto ng kanyang team na pre-recorded lamang ang video. Patay na pala ang mga biktima. Ang layunin ng killer ay alisin kay Captain Kang ang kanyang pamilya, pati ang kanyang paniniwala. Mas lalo pang kinabahala ni Kang nang makita sa USB ang mga larawan ng mga ahenteng naka-assign upang bantayan ang kanyang pamilya. Naramdaman niyang may mali, kaya tinawagan niya ang mga ito. Ngunit walang sumagot at gaya ng kanyang kinatatakutan, may masamang nangyari na. Pagdating ng task force sa safe house, natagpuan nilang malubhang sugatan ang mga ahente at halos wala ng buhay. Mula sa kanilang salaysay, nalaman nilang nagpanggap na pulis ang killer. Ginamit nito ang telepono ng isang ahente upang tawagan ang asawa ni Kang at sabihing patay na ang mga nagbabantay sa kanya, pati na rin si Captain Kang. Dahil dito, nawalan siya ng ulirat at hindi na makapag-isip ng maayos. Sa huli, sinunod niya ang utos ng killer. Itinapon ang kanyang telepono upang hindi matrace at dinala ang kanyang anak sa napag-usapang lugar. Habang desperadong hinahanap ni Captain Kang ang kanyang pamilya, muling tumawag ang killer. Ipinahayag nitong layunin niyang agawin ang lahat ng kaligayahan ni Kang. Nilinlang niya ang asawa nito upang bumalik sa kanilang bahay, kung saan niya ito pinigil at ginawang bahagi ng huling habulan. Pinayagan pa ng killer ang mag-asawa na mag-usap sa huling pagkakataon. Sa pagitan ng pag-iyak, sinabi ng babae na nais pa niyang makita si Kang kahit isang beses, ngunit alam niyang imposible na yon. Nang makarating si Kang sa bahay, natagpuan niya ang asawa niyang nakahandusay sa sariling dugo. Bigla niyang napansin ang dalawang paa sa likod ng kurtina at agad nagpaputok, ngunit tumama lamang ito sa bulletproof vest. Nagharap ang dalawa sa isang matinding
matinding labanan. Lahat ng sakit at galit ay naging lakas ni Captain Kang sa sandaling iyon. Gusto na lamang niyang patayin ang killer gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan, binabalaan na huwag hayaang kontrolin siya ng ganitong klaseng halimaw. Dahil kung mangyayari iyon, mawawala sa kanila ang dahilan para magpatuloy sa buhay. Sa wakas, natauhan si Captain Kang at bigla niyang naalala ang kanyang anak. Mabuti na lang, hindi pa ito natatagpuan ng killer. Gayunpaman, ang malagim na pagkamatay ng kanyang asawa ay naging sugat na habang buhay niyang dadalhin. Mas masaklap pa, 15 araw lamang matapos mahuli ang killer, nagkunwari itong inaatake at nakatakas habang dinadala sa ospital. Muli itong naging bangungot na nagdulot ng matinding takot sa buong South Korea. Kasabay nito, sumulpot ang panibagong serye ng pagpatay na target ang mga magagandang babae. Ang mga biktima na nakaakit-akit ng pananamit ay pumupunta sa mga lugar na nag-aalok ng serbisyo. Hindi alam na may halong pampatulog ang kanilang inumin. Pagkatapos uminom at mawala ng malay, bigla na lamang silang nawawala. Kinabukasan, isang ahente ng real estate ang nagpapakita ng model apartment sa mga kliyente. Nang buksan niya ang cabinet sa kusina, tumambad ang isang bangkay sa loob. Napasigaw sa takot ang lahat sa nakita nilang dugwang eksena. Agad namang rumesponde ang pulisya at sinimulan ang investigasyon. Natuklasan nilang ginamit pa ng killer ang kutsilyo sa kusina upang magluto at uminom ng alak. Matapos ang krimen, kalmado pa itong nanood ng TV at naligo. Kakaiba, dahil pinatay ang biktima gamit ang mapurol na bagay sa mismong lugar at makikita ang malawakang pagtilamsik ng dugo. Ngunit ang sahig ay malinis, walang bakas ng dugo. Kung kaya niyang maglinis ng ganoon kadali at mag-relax pa pagkatapos, malinaw na hindi siya natatakot na mag-iwan ng ebidensya. Ngunit kung ganoon siya kakumpiyansa, bakit pa niya nilinis ang dugo? Ayon kay Yoonjun, hindi niya binubura ang ebidensya. Inaayos lamang niya ang lugar. Malinaw na itinuturing niya ang model apartment na parang sarili niyang bahay. Ito na ang ikatlong magkakatulad na kaso kamakailan. Lahat naganap sa model apartments na may parehong layout at pawang pinatay gamit ang mapurol na bagay. Pinaghinalaan ng task force na iisang killer lamang ang may gawa nito. Ngunit dahil maraming taong may akses sa mga model apartment, mga construction worker, real estate staff, potential buyers, at marketing personnel, nahirapan silang tukuyin ang suspect. Samantala, lalo pang bumilis ang mga pag-atake ng killer. Sa pagkakataong ito, pumili siya ng biktima sa pamamagitan ng isang dating app. Sa kanyang utos, nagbihis ang babae ng pang-opisina at nagsuot ng salamin bago pumunta sa lugar ng pagkikita. Pagdating niya, napansin niyang walang tao sa buong palapag. Hindi maitago ng lalaki ang kanyang pananabik. Inanyayahan niya ang babae sa kanyang bahay, ngunit tila may kutob ang babae. Iminungkahi nitong magpunta na lang sila sa malapit na hotel. Tinanong ng lalaki kung bakit pa kailangan doon at pinilit siyang sumama sa bahay nito, nangakong siya na ang sasagot sa gastos sa hotel sa susunod. Dahil sa pang-akit na alok, hindi na siya nakatanggi at hindi na malayang pumasok sa panganib. Ang lugar na dinalhan sa kanya ay walang laman, malayong malayo sa isang tirahang bahay. Ang malamig at madilim na kapaligiran ay lalo siyang kinabahan. Sinadya ng lalaki na maghanda ng hapunan na may kandila, na bahagyang nagpakalma sa kanya at naupo siya. Nilagyan pa nito ng mga talulot ng bulaklak ang bathtub para magmukhang romantiko. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na may mali. Nagkunwari siyang sumasakit ang ulo at sinabing bababa muna siya para bumili ng gamot. Ngunit wala nang balak ang lalaki na paalisin siya. Walang awa, hinampas niya ang ulo ng babae gamit ang wrench, dahilan upang hindi na ito makalaban. Balak ng lalaki na ulitin ang dati niyang gawain, ang kumain ng hapunan kasama ang biktima sa model apartment. Ngunit biglang may bumukas na pinto. Isang binata ang dumating upang maglagay ng mga advertisement para sa unit. Sa maikling sagupaan, napansin nito ang babaeng nakasandal sa pader sa sulok. Hindi na siya nagsalita at agad umalis. Saka tumawag sa pulisya. Ngunit hindi niya alam na sinusundan na siya ng killer. Bigla siyang inatake at hinampas sa ulo gamit ang wrench. Nang dumating ang pulisya, agad nilang nakilala ang estilo ng parehong salarin. Sa telepono ng biktima, may naka-install na 18+ app na nagpapatunay sa naunang hinala ng task force. Ang tatlong naunang biktima, kahit mababa ang kita, ay namumuhay ng marangya. Natuklasan ni Minyang na lahat sila ay gumagamit ng naturang serbisyo. Malinaw na ito ang paraan ng killer sa pagpili ng target. Napansin din ng team na ginamit ang tubig at kuryente sa apartment sa loob ng humigit kumulang 15 araw, na nagpapahiwatig na walang permanenteng tirahan ng killer at pansamantalang nakatira sa mga model home tulad nito. Pagkatapos, may natuklasan si Minyang na kahalintulad na insidente isang linggo ang nakalipas. Sa pagkakataong iyon, nag-book ang killer ng massage service. Dumating ang biktima sa lugar at napansin na bagong gusali iyon na wala pang nakatira. Bago pa niya lubusang maunawaan ang sitwasyon, hinila siya ng isang lalaki papasok. Napagtanto niyang hindi iyon ang bahay niya. Habang sinusubukan niyang umalis, bigla siyang pinaulanan ng suntok ng lalaki. Napaluhod ang babae at nakiusap na tigilan siya. Ipinaliwanag na may maliit siyang anak na umaasa lamang sa kanya at kung mawala siya, magugutom ito. Biglang tumawag ang kanyang anak at tila nagatubili ang lalaki. Sinamantala ng babae ang sandaling iyon, tumayo at mabilis na tumakbo. Lumabas siya sa kalsada at nagpahinto ng sasakyan upang humingi ng tulong. Iniwan ng killer ang kanyang plano at tumakas. Ayon sa paglalarawan ng nakaligtas, suot nito ang isang punit-punit na jacket, putik ang nakadikit sa talampakan ng kanyang sapatos. Nauutal siya kapag nagsasalita at malakas ang amoy ng alak. May hawak din siyang kakaibang bagay, parang flail. May mahabang matulis na dulo na kahawig ng bala na nakakabit sa isang kadena. Batay dito, iginuhit ni Lihan ang hugis nito. Matapos kumpirmahin, natukoy nilang ito ay isang plumb bob, isang gamit sa construction para sukatin ang tuwid na linya pababa. Agad na sinuri ng pulisya
pulisya ang psikolohikal na profile ng killer. Ang mga model apartment ay sumisimbolo ng perpektong tahanan at ang madalas niyang pagpunta roon ay nagpapakitang iniisip niya itong ideal na mundo. Sa mundong iyon, maaari niyang makasama ang uri ng babaeng gusto niya. Ngunit kapag nasisira ang ilusyon, nagiging marahas siya at pinapatay ang mga ito. Malaki ang posibilidad na ang uri ng babaeng pinupuntirya niya ay may koneksyon sa taong nagdulot ng kanyang psikolohikal na trauma. Maaaring magulang o dating kasintahan. Itinuturing niya ang model apartment bilang kanyang ligtas na kanlungan, kaya hindi niya matanggap na madungisan ito. Sa pagsasama ng paglalarawan ng survivor at ng kanyang pamamaraan, malamang na construction worker siya o may kinalaman sa paggawa ng mga model home. Kapansin-pansin din ang matinding amoy ng alak sa kanya. Posibleng ginagamit niya ito upang palakasin ang kanyang delusyon. Ipinapahiwatig nito na lalong nagiging pabigla-bigla ang kanyang kilos, kaya kailangang mahuli siya agad ng pulisya. Mabuti na lang, may natukoy silang suspek na tugma sa paglalarawan. Sa CCTV ng isang tindahan malapit sa ika-4 na crime scene, nasundan ang kanyang galaw pabalik. Natukoy ang huli niyang lokasyon malapit sa isang elevated road construction site. Pumunta roon si Yoonjun upang maghanap ng bakas at napansin ang isang palaboy na nagmamadaling umalis. Nakilala niya ito at agad pinigilan. Sa bag nito, natagpuan ang damit ng biktima at isang lead hammer. Sinabi ng lalaki na napulot lamang niya ang mga ito. Ngunit nang sabihing pagmamay-ari iyon ng biktima, halata ang kanyang pagkabigla at agad niyang inaming ninakaw niya ito mula sa isang taong nagngangalang Kang. Ayon sa kanya, noong mangyari ang krimen, nasa homeless shelter siya at may mga saksi na makakapagpatunay na hindi siya ang salarin. Tungkol naman sa lalaking si Kang, wala na siyang ibang alam. Ipinakalat ng pulisya ang paglalarawan ng suspek sa publiko upang makahingi ng impormasyon. Hindi inaasahan, may construction site na nagbigay ng mahalagang lead. Isang lalaking nagngangalang Kang Tae-soo. Ilang buwan bago iyon, nagtatrabaho siya sa isang interior design company. Ayon sa kanyang supervisor, kakaiba ang kanyang ugali. Matapos tapusin ang isang bahay, nagiiwan siya ng marka ng plumb bob at minsan ay nananatili pa roon magdamag na parang sarili niyang bahay. Ngunit peke pala ang identidad na ginamit niya. Habang tila wala nang patutunguhan ng investigasyon, isang lalaking nagngangalang Yoonjun ang dumating sa istasyon, nagpapakilalang nakatatandang kapatid ng suspek. Sinabi niyang maaaring ang hinahanap ng pulisya ay ang kanyang nakababatang kapatid. Ayon sa kanya, palipat-lipat sila ng tirahan noong bata pa sila. Ang kanilang ama, isang arkitekto, ay hindi kailanman nagkaroon ng sariling bahay. Hindi ito kinaya ng kanilang ina, kaya ninakaw nito ang pambayad sa renta at iniwan sila. Sa matinding dalamhati, nagpakamatay ang kanilang ama. Bagamat nakaligtas ang magkapatid, ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat, lalo na sa nakababatang si Yang Min, na naging obsesyonado sa konsepto ng tahanan. Ipinakita ang mga larawan sa mga nakaligtas na biktima, at kinumpirma nilang si Yang Min ang salarin. Ibinunyag ni Yoonjun na gumagala ang kanyang kapatid sa Muhandong, kaya agad nagtungo roon ang pulisya. Ayon sa mga lokal na palaboy, isang linggo na nilang hindi nakikita si Yang Min. Ngunit napansin ni Yoonjun ang marka ng plumb bob sa isang pader malapit doon, isang signature na iniiwan ng killer sa mga lugar na tinutuluyan niya. Posibleng ang pagsunod sa mga markang ito ang magdala sa kanila sa kanyang kinaroroonan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, pagdating ng pulisya sa target na bodega, nagkaroon ng pagsabog at natagpuang patay si Yang Min sa loob. Batay sa mga bote ng alak at gas canister sa lugar, inakala nilang isang aksidenteng pagsabog ang nangyari. Pero napansin ni Yoonjun ang mga palatandaan na sadyang binuhusan ng gasolina ang lugar. Samantala, may isang kasamahan na nakadiskubre ng mahalagang ebidensya. Nahuli sa surveillance camera mula sa isang underground tunnel si Yang Min na nakipagbangayan sa isang pulubi kung saan siya ay nasaksak at malubhang nasugatan. Ngunit sa dashcam footage ng suspect bago ang pagsabog sa bodega, wala namang palatandaan na siya ay sugatan. Sa pagbalik tanaw, tila kakaiba ito. Eksaktong sandali na papalapit na ang pulisya kay Yang Min, saka naganap ang pagsabog. Naghinala si Captain Kang na may isang taong kumokontrol sa lahat ng ito, kaya naalala niya ang ilang kahina-hinalang detalye tungkol sa nakatatandang kapatid ng suspect. Noong panahong iyon, mapula ang mga mata ni Yoonjun, tuyot at bitak-bitak ang kanyang mga labi. Paulit-ulit siyang umiinom ng tubig at hindi mapakali sa pagpahid ng pawis sa kanyang mga palad. Karaniwang sintomas ito ng isang taong nalason. Ngunit sa unang kaso, hindi gumamit ng droga ang killer. Pagsapit ng ikalawang kaso, natuklasan na ang mga baso ng alak na naiwan sa pinangyarihan ay positibo sa hallucinogens. Ibig sabihin, nasa impluwensya ng mga ito ang killer habang ginagawa ang krimen. Ayon sa teorya ni Captain Kang, si Yang Min ang gumawa ng unang pagpatay, ngunit matapos siyang masaksak at masugatan ng pulubi, hindi na niya nagawang pagpatuloy iyon. Dahil alam ni Yoonjun ang mga krimen ng kanyang kapatid, ginaya niya ang pagkatao ni Yang Min at siya na ang nagpatuloy sa mga pagpatay. Nang opisyal na pangalanan ng pulisya si Yang Min bilang sospek, napagtanto ni Yoonjun na hindi na siya makakapagtago pa, kaya kusa siyang nagpunta sa presinto at sinadyang ilihis ang atensyon ng mga pulis patungo sa lokasyon ni Yang Min. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon para magsimula ng sunog, patayin ang kanyang kapatid, at ipasa ang lahat ng krimen sa namatay na si Yang Min. Lumaki sila sa parehong magulong kapaligiran, kaya pareho silang may malalim na sugat sa isipan na nagbigay kay Yoonjun ng sapat na dahilan para pumatay. At nang siyasatin ng pulisya ang kanyang nakaraan, nalaman nilang nasa gitna siya ng isang diborsyo. Bukod pa rito, sangkot siya sa matinding alitan sa ari-arian laban sa kanyang asawa at lubog na rin sa utang dahil sa iba't ibang loan, pati na ang pagsasangla ng kanyang bahay. Hindi agad siya ibinunyag ni Captain Kang bilang killer. Sa halip, sinadya niyang banggitin na pinaghihinala
pagkakakilanlaan nila ang sunog bilang arson upang painin si Yoonjun. Gaya ng inaasahan, halatang kinabahan si Yoonjun at tuluyang nahulog sa bitag ni Captain Kang. Kinagabihan, dali-dali siyang umuwi at kinuha mula sa kanyang bag ang isang notebook na may bahid ng dugo, ang murder journal ni Yang Min. Habang naghahanda siyang sirain ang ebidensya, biglang pumasok ang pulisya at nahuli siya sa akto. Natukoy ng Special Investigations Team na si Yang Min ang gumawa ng unang pagpatay, habang si Yoonjun naman ang responsable sa mga sumunod, na matagal nang nagpapanggap bilang kanyang kapatid. Sa loob ng backpack, natagpuan ang mga damit ni Yang Min na may bahid ng dugo ng biktima. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya, wala nang nagawa ang killer kundi umamin. Lumabas na, dahil sa lubos na pagkakautang, nalaman ni Yoonjun na may iniwang lupain ang kanilang ina bilang mana nang ito'y mamatay. Ngunit upang maibenta ito, kailangan niya ang pahintulot ni Yang Min. Sa sobrang desperasyon, hinanap niya ang kanyang kapatid sa buong lungsod. Nang matagpuan niya ito, malubha na ang kalagayan ni Yang Min at doon na nito inamin ang kanyang mga krimen. Natuklasan din ni Yoonjun ang murder journal ni Yang Min na naglalaman ng mga plano nitong pagpatay. Dahil sa kuryosidad at isang baluktot na pagnanais na maranasan ito mismo, inangkin ni Yoonjun ang pagkakakilanlan ni Yang Min at ipinagpatuloy ang mga krimen. Lahat ay naganap ayon sa hinala ng pulisya at sa huli, hustisya ng batas ang kanyang kinaharap. Sa wakas, nalutas na rin ang sunod-sunod na pagpatay sa mga model homes. Kasunod nito, haharapin naman ng Special Task Force ang isang baliw na killer na nagngangalang Baeksan, na kilala mula sa Ghost Club website. Sa tuwing naglalathala siya ng isang nobelang may pagpatay, may mga totoong kaso na nangyayari na eksaktong tumutugma sa kanyang mga detalye. Sa unang kaso, natagpuan ng biktima na may matitinding paso sa buong katawan. Tinanggal ang lahat ng 10 kuko at itinapon sa isang liblib na lugar. Matapos ang krimen, nagpadala pa ang salarin ng mga video ng pagpapahirap sa pamilya ng biktima. Batay sa paraan ng pagpatay at pagtatapon ng katawan, halos kapareho ito ng isang naunang serye ng torture killings. Sa ikalawang kaso, natagpuan ng biktima na duguan at nakasubsob sa loob ng sasakyan, na ang paraan ng pagpatay ay tumutugma naman sa kamakailang nalutas na serye ng highway shooting murders. May suot ding singsing sa pulsuhan ang biktima, isang tropeo na kinuha ng killer mula sa unang biktima. Isa ito sa mga tatak ng malupit na si Baeksan. Sa bawat pagpatay, kumukuha siya ng isang bagay mula sa biktima at iniiwan ito sa kasunod. Mula noong 2000, nakagawa na siya ng 15 malulupit na pagpatay na kumitil sa 28 buhay. Walang pinipiling edad o kasarian. Kabilang pa ang asawa ni Captain Kang, ang pinuno ng Special Task Force. 15 araw pa lamang matapos siyang mahuli, nakatakas siya at muling naging bangungot na kinatakutan sa buong South Korea. Noong gabing iyon, may isang dalagang nakapansin sa isang estrangherong hirap maglakad at buong kabaitang inalok ito ng tulong. Hindi niya alam na nahuhulog na pala siya sa bitag nito. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangkay malapit sa isang ginibang residential area. Sa investigasyon, napag-alamang doon siya ipinanganak. Nagpadala rin ang killer ng video ng pagpapahirap sa kanyang ina. Batay sa paraan ng pagpatay at sa lugar kung saan iniwan ang bangkay, halos kapareho ito ng naunang serye ng torture killings. Ang lalong nakakuha ng atensyon ng Special Task Force ay si Yang Jin, ang unang nakadiskubre sa bangkay. Nakakita siya ng business card at isang aklat na pirmado ni Captain Kang sa katawan ng biktima. Patunay na dumalo ito sa isa sa mga lecture ng task force tungkol sa criminal psychology. Ang aklat na pinamagatang The Origin of Evil ay isinulat ng journalist na si Seon, batay sa kanyang mga panayam kay Baeksan. Nang hanapin ng pulisya ang journalist para sa karagdagang impormasyon, natuklasan nilang bigla itong nawawala. Ilang sandali pa, isa na namang pagpatay ang naganap. Isang babaeng driver ang binaril ng malapitan sa ulo gamit ang handgun habang nagmamaneho. Dahil sa edad, kasarian, ginamit na armas, at ang liblib na kalsada kung saan ito nangyari, malinaw na ginagaya ng killer ang mga kasong dati nang hinawakan ng task force. Halatang sinasadya nitong targetin ang grupo. Ipinadala nila ang The Origin of Evil para sa forensic analysis at natuklasang 2 tao ang sumulat nito. Napag-alaman din ng tech team na ang opisyal na website ng aklat ay may nakatagong redirect link papunta sa isang dark web page, isang tagpuan ng mga tagahanga ni Baeksan. Kailangan ng password upang makapasok. Sa pamamagitan ng pagsusuri, natuntun nilihan ang IP address ng website sa isang partikular na pahina at linya sa aklat. Nang pagsamahin ang mga kaukulang letra, nabuo ang salitang ring, isang signature item na kamakailan lang iniwan ni Baeksan. Nang gamitin ito bilang password, matagumpay nilang nabuksan ang site. Nagulat ang task force nang makita na ang detalye ng 2 kamakailang pagpatay ay eksaktong tumutugma sa mga post sa website at mas nauna pa itong naipublish bago naganap ang mga krimen. Ibig sabihin, may gumagamit ng site upang hulaan o planuhin ang mga pagpatay. Higit pa rito, malinaw na may koneksyon ang copycat kay Baeksan. Nakatala ang IP address ng operator ng site sa isang anonymous server, kaya imposibleng matuntun. Habang napunta sa dead end ang investigasyon, nag-update ang website ng ikatlong nobela tungkol sa isang pagpatay sa simbahan, at gaya ng inaasahan, may lumabas na kaparehong kaso sa totoong buhay. Tinangka ng killer na saksakin ang isang matandang tao sa loob ng simbahan ngunit nabigo. Nakaligtas ang matanda at nagtago sa ilalim ng tulay, kung saan nakatagpo siya ng isang lalaki at humingi ng tulong. Hindi niya alam na kasabwat pala ito. Sa huli, hiniwa ang kanyang leeg sa
sa isang malalim at nakamamatay na saksak. Tinalian ng itim na tela ang kanyang mga mata bago tumakas ang killer. Ang paraan at detalye ng krimen ay tumutugma sa isang naunang serial murder case na nalutas na ng task force. Sa pinangyarihan, natagpuan ng salamin ng journalist na si Seon. Samantala, habang iniimbestigahan ng tech team ang website, napansin nilang paulit-ulit lumilitaw ang letrang TGBA sa comment section ng nobela. Sa mas malalim na pagsusuri, nalaman nilang ito ay acronym para sa isang publikasyon na tinatawag na Mystery World. Nakatuon ito sa mga estudyanteng kumukuha ng kursong criminal psychology, kaya binisita ng task force ang opisina ng pahayagan. Doon, natuklasan nila na may isang anonymous na individual na, sa pamamagitan ng mga advertisement, ay naglalabas ng petsa at lokasyon ng mga pagpatay bago pa man ito mangyari. Dahil dito, nagkaroon ng hinala si Captain Kang. Maaaring ang copycat ay kabilang sa mga nakinig sa kanyang lecture noong araw na iyon. Agad niyang ipinakuha ang surveillance footage mula sa event at ikinumpara ito sa mga kuha malapit sa mga crime scene upang matukoy ang mga taong may kaparehong pangangatawan at kasuotan. Sa huli, 3 suspek ang natira. Lahat ay miyembro ng isang University Deduction Club. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Captain Kang mula kay Baeksan. Tinukso siya ng killer at sinabing mas lalo pang magiging kapana-panabik ang mga susunod na mangyayari. At tulad ng kanyang sinabi, muli siyang tumarget ng isang dalagang biktima kasabay ng panibagong update sa website. Ikinuwento nito ang pagdukot at pagpatay sa isang babae sa pamamagitan ng second-hand goods trading site na tila nagpapahiwatig na ang susunod na paraan ng copycat ay gagayahin ng Southwest serial murders. Gamit ang lokasyon ng pagkikita na inilalarawan sa kwento, natukoy ng task force ang 3 posibleng lugar at agad na naglatag ng mga patibong. Samantala, habang sinisiyasat ang background ng biktima, natuklasan nilang nagpapatakbo ito ng isang deduction website. May nakaukit na letrang H sa kanyang singsing at isa sa 3 sospek, si Jungsab, ay dati niyang karelasyon. Itinago ni Jungsab ang kanyang mga gawain sa lipunan at nagsimulang maghinala ang biktima na siya ang copycat killer, kaya siya pinatahimik. Biglang naalala ni Captain Kang na si Jungsab ang estudyanteng humamon sa kanya noong seminar. Matindi siyang kinuwestiyon nito. Itinuro pa na nakatakas ang killer. Kung talagang nauunawaan ni Kang ang isip ng mamamatay tao, bakit hindi pa niya ito nahuhuli? Buong tapang namang nanumpa si Captain Kang na huhulihin niya ito, anuman ang mangyari. Lumabas na si Jungsab ay na-discharge sa militar dahil sa mga gulong kinasangkutan at ngayon ay nagpapatakbo ng isang website kung saan nagpo-post siya ng mga nobelang may pagpatay. Habang papalapit ang itinakdang oras, nagpakita si Jungsab sa lugar. Agad siyang pinalibutan at inaresto ng task force at matagumpay nilang nailigtas si Nakyong. Ngunit sa interogasyon, nanatiling kalmado si Jungsab. Alam niyang kulang ang direktang ebidensya ng pulisya upang iugnay siya sa mga pagpatay, kaya mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang. Sanay sa criminal psychology, nagawa niyang baliwalain ang mga taktika ni Captain Kang. Gaya ng dati, binago ni Kang ang ilaw sa silid, ginawang mas maliwanag at masakit sa mata, at ibinaba ang temperatura. Ipinakita niya ang mga larawan ng mga biktima kay Jungsab at sinadyang pahabain ang katahimikan upang dagdagan ang pressure sa kanyang isipan. Ngunit nabasa ni Jungsab ang lahat ng ito. Sa huli, dahil sa kakulangan ng ebidensya, idineklara siyang walang sala at pinalaya. Sa mismong sandaling iyon, inanunsyo ng hepe na matagal nang sumusuporta sa task force na ililipat ang kaso ng copycat murders sa isang mas malaking search team. Hindi ito matanggap ni Kang. Ang killer, si Junchol, ay malinaw na sila ang tinatarget at sila rin ang may pinakamalalim na pagkaunawa sa kaso. Ngunit iginiit ng hepe na sundin ang utos mula sa itaas. Hindi nagtagal, nakatanggap ito ng tawag at dali-daling umalis. May kakaibang kutob si Captain Kang sa kilos ng hepe, kaya inutusan niya ang tech team na itrack ang lokasyon nito. Samantala, may panibagong prediction na lumabas sa website. Hindi tulad ng mga nauna, wala itong detalyeng ibinigay tungkol sa lugar o paraan ng pagpatay. Tanging nagsasaad na mangyayari ito isang hapon. Ang target ay isang hostage na dati nang nailigtas ng task force. Sa parehong oras, natunton ng tech team ang galaw ng hepe. Papunta ito sa ospital kung saan ginagamot ang hostage. Lumabas na kinidnap ni Junchol ang anak ng hepe at pinilit niya itong patayin si Nakyong. Ngunit ang tunay na target pala ay ang mismong hepe. Pagdating ng task force, hindi nila namalayang nadaanan nila si Junchol na nakabihis bilang isang medic. Patay na ang hostage. Matapos makidnap ang hepe, nag-iwan si Junchol ng mensahe sa website. Nag-aanyaya ng isang pagpupulong kasama ang task force. Pagkatapos, nagpadala siya ng isang nakakagulat na regalo. Maingat na binuksan ni Nakang at Jun ang bag. Ngunit napaatras sila sa takot. Sa loob nito ay ang ulo ng anak ng journalist. Ang matinding tapang ni Junchol ay nagmula sa katotohanang kinidnap niya rin ang mga anak ng 5 matataas na opisyal bilang dagdag na mga hostage. Ikinulong niya ang mga ito sa isang selyadong silid kung saan patuloy siyang naglalabas ng mabahong gas na nakakairita. Sa loob ng silid, iisa lamang ang gas mask at pinilit niya ang mga bata na magpatayan upang makuha ito at mabuhay. Kahit napalibutan na ng malaking puwersa ng pulisya ang cafe sa labas, hindi sila makakilos ng agresibo dahil sa kaligtasan ng mga hostage. Nakipagkasundo si Junchol kay Captain Kang, hinihingi niyang siya mismo ang magmaneho palabas sa kanya. Nagbabala siya na anumang maling galaw ay magre-resulta sa pagkolekta na lamang ng mga bangkay ng mga bata. Pagdating sa isang ligtas na lugar, ibinigay ni Junchol ang lokasyon ng warehouse kung saan hawak ang mga hostage, ngunit hindi niya isiniwalat kung nasaan ang hepe. Dahil sa kakulangan ng oras, napilitan si Kang na pakawalan siya. Pagdating ni Captain Kang sa warehouse, natagpuan niyang halos hindi na makagalaw ang mga hostage matapos maglaban-laban. Sa katunayan, hindi naman mapanganib ang gas na
inilabas ni Junchol. Ang tunay na nakakatakot ay ang kalupitan na nagmumula sa likas na pagkatao ng tao. Samantala, nagising ang hepe sa iyak ng kanyang anak na humihingi ng tulong. Pilit niyang pinutol ang kanyang pagkakatali. Matapos mailigtas ang anak at magtangkang tumakas, bigla niyang nakaharap si Junchol na kakabalik lang. Sa isang desperadong hakbang, isinakripisyo ng hepe ang sarili upang matiyak ang pagtakas ng kanyang anak. Nagsimulang muling suriin ng task force ang buong kaso. Batay sa mga ebidensyang naiwan sa crime scene ng pagpatay sa simbahan, nakumpirma nilang may kasabwat si Junchol sa serye ng mga pagpatay. Ang mga copycat murders ay isa lamang laro upang lokohin ang task force. Ginamit ni Junchol ang mga nobelang may pagpatay upang hulaan ang oras ng mga krimen, habang ang kanyang mga panatikong tagasunod ang nagsasagawa nito ayon sa mga update sa website. Napakahalaga ng mismong sandali kung kailan natatagpuan ang bangkay. Higit pa rito, maraming detalye ng kaso na hindi kailanman ibinunyag ng task force ang eksaktong ginaya ng copycat. Ipinapahiwatig nito na may akses ang salarin sa mga internal na impormasyon ng pulisya, kaya tumuon ang hinala ni Captain Kang sa isang tao, si Officer Choi. Siya ang nakadiskubre ng bangkay sa unang kaso at nagtatrabaho sa Juvenile Investigation Unit. Siya rin ang nag-abot kay Kang ng isang bagay na naiwan sa crime scene na sa kalaunan ay napag-alamang pag-aari ng fiancé ng ikapitong biktima ni Junchol. Pinaghinalaan ni Kang na naghahanap ng paghihiganti si Choi para sa kanyang fiancé at nagpapanggap bilang tagahanga ni Junchol. Sa tuwing may bagong nobelang may pagpatay na lumalabas sa website, hinihintay ni Choi ang inaasahang lugar ng krimen. Umaasang mahuhuli niya si Junchol at makakaganti. Ngunit sa ilang beses niyang pagsubok, si Jungsab lamang ang kanyang nakatagpo. Sa sandaling iyon, nagpadala si Junchol ng video kung saan pinipilit ang hepe na makipagkasundo kay Kang. Itigil na raw ng task force ang paghabol sa kanya at kapalit nito ay tuluyan na siyang mawawala sa kanilang buhay. Ngunit hindi kailanman nakipagkompromiso si Captain Kang sa mga kriminal, kaya nagpa siya ang task force na gamitin si Officer Choi bilang pain upang ilabas si Junchol. Nang maglabas ng panibagong nobela ang website, nagkunwari sina Kang at Yunjun bilang si Junchol at nagpakita sa lugar. Si Officer Choi, na naghihintay na tulad ng inaasahan, ay agad sumugod, ngunit huli na nang mapagtanto niyang bitag iyon ng task force. Agad siyang naaresto. Sa interogasyon, inamin niyang si Jungsab ang kanyang kasabwat, ngunit hindi si Choi ang tunay na target. Matagal nang pinaghihinalaan ni Captain Kang na nagmamasid lamang si Junchol sa malapit, tulad ng dati niyang ginagawa. Lihim na tinunto ng task force ang sasakyan ni Junchol na nagdala kina Kang at Yunjun sa isang psychiatric hospital. Doon nagsimula ang pinagmula ng sakit ni Junchol. Naniniwala si Kang na sinadya silang dalhin ni Junchol doon. Pinili ang lugar na iyon bilang hudyat ng kanyang balak na wakasan ang lahat. Habang nasa panganib ang buhay ng hepe, nagtulungan sina Captain Kang at Yunjun, nagtatakipan habang unti-unting sumusulong sa loob ng gusali. Binabantayan ni Junchol ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng surveillance cameras. Nang makarating sila sa target na silid, natagpuan nila ang isang umuusok pang tasa ng kape, palatandaan na kakalabas lang ni Junchol. Napansin ni Kang sa monitor na nakakulong ang hepe sa isang silid. Biglang may narinig silang mga daing at hirap na paghinga mula sa isang sulok. Agad inakala ni Yunjun na iyon ang hepe, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Kang at pinaatras. Habang umatras si Yunjun, tinawag ni Kang si Junchol at sinabing tigilan na nito ang paglalaro. At tama nga, si Junchol ang nasa harapan nila, nakasuot ng anyo ng hepe. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng tunay na hepe, hindi sila makakilos ng padalos-dalos. Kusang tinanggal ni Junchol ang kanyang amoklip at hinamon sila sa huling laro. Isinara niya ang pinto at inihagis ang isang backpack kay Yunjun. Sa loob nito ay iisang gas mask. Pagkatapos, nagsuot si Junchol ng sarili niyang mask at pinindot ang remote control na agad nagpakawala ng nakalalasong gas sa paligid. Sa pagkakataong ito, nais niyang makita kung paano kikilos sina Captain Kang at Yunjun sa harap ng hangganan ng buhay at kamatayan. Ngunit ang nasaksihan niya ay ang dalawang lalaking nagsasalba sa isa't isa. Nang samantalahin ni Junchol ang pagkakataon para umatake kay Yunjun, sumugod si Kang at mariing nakipagbuno sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nakapulot si Yunjun ng baril mula sa sahig habang ginawang hostage ni Junchol si Kang. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Junchol ang katotohanan, matagal nang patay ang hepe at sa lahat ng kanyang krimen, ang pagpatay sa asawa ni Captain Kang ang pinakakinasiyahan niya. Ang mga salitang iyon ang nagpasiklab ng matinding galit ni Kang. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw at doon na nagtapos ang lahat. Mula sa dilim, lumabas si Captain Kang na may mabigat at seryosong mukha. Ang killer na naghasik ng takot sa buong South Korea ay tuluyan ng nagbayad sa kanyang mga kasalanan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.